Magandang gabi mga kaibigan. Tayo ngayon nandito tayo sa channel ko sa The Healer by Simi Puras. Ngayon magkakaroon tayo ng pagbabago ng ating topic. Tagal-tagal din ako na hindi nakapag-live sa aking channel dahil sa napakaraming pinagkakaabalahan. Pero minsan nabasa ko sa Bible in salitang huwag ka mag-ipon ng kayamanan sa lupa sapagkat ito ay sisirain ng tana. Dapat nating ipunin ang kayamanan sa langit. So ibig sabihin, ang topic natin ngayon, kasi napakaraming naguguluhan tungkol kay Jesus. Sino ba si Jesus? Sino ba ang Kristo? Maraming nagtatanong, maraming nasisira, maraming relihiyon ang namumroblema tungkol kay Jesus. Sino ba si Jesus? Basahin natin ang unang Juan 1, John 1:1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So, kung tingnan mo mabuti dito pa lamang sa salita, si Kristo ay isang Diyos na hindi pinapaniwalaan ng napakaraming tao kung sino si Kristo. Maraming naliligaw. Ano bang Kristo? Sino bang Kristo? Ay dito sinasabi dito, sa pasimula pa. Sapagkat si Kristo ay salita. Siya isang salita. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Sa Genesis 1:3, Genesis 1 hanggang 3, sinabi niya, lahat ng bagay sinabi niya, magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa, mahati ang lupa, ang liwanag at saka dilim, magkaroon ng mga hayop na kinapal sa ilalim ng tubig. Ano pang sinasabi ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita, nagawa ang lahat ng bagay dito sa mundo. Dahil kung hindi sa pamamagitan ng salita, ay hindi magagawa ang mga bagay na narito sa lupa. So yung uno ng Juan ay sa pasimula pa lamang. Naroon ang salita eh. Maliwanag. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Okay. Dito naman po tayo dito naman po tayo sa Pilipos 2:6. Sino ba talaga si Kristo? Ito ang sinasabi. Pilipos 2:6. Na bagamat siya Diyos, hindi niya pinilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus ay hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. So, kung tingnan mong mabuti, kapantay niya ang Diyos dito sa Pilipos 2:6. Ibig sabihin, pareha sila Diyos. May magkakaiba lamang ang Diyos at ang Ama. Kaya mga kaibigan, dito sa video ito, gabi-gabi ko po itong gagawin para malaman natin kung sino si Kristo, sino ang Diyos, at ano ba ang kalagayan ng Holy Spirit. Pero sa gabing ito, ang pagpupukusan muna natin ng topic ang tungkol sa si Jesus Christ at saka ang Diyos Ama. Hebreo 1:8. Ang Ama, marami siyang anghel. Napakarami ang anghel na pwedeng utusan. Lahat ng mga anghel, kanyang lingkod. May ginagawa siyang apoy, may ginagawa siyang tagapaglingkod. Pero sabi dito sa
Hebreo 1:8, sabi ng Diyos Ama, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang nagsasalita dito Diyos, ang sinasabihan niya kanyang anak. So, kung tayo po ay matalino sa pag-iisip at bibigyan natin ng maliwanag at pagkaunawa ng sinasabi sa Biblia, maliwanag na maliwanag po na ang Ama mismo nagsasabi dito. At sabi dito maliwanag at sinabi ng Ama. Sabi ng Ama, sabi dito, Pilipos 2:6, dito sa Hebreo 1:8, ang liwaliwanag na magsasabi, pakinggan niyo po mabuti. Ngunit tungkol sa anak, ay sino ba nagsasalita? Di ba ang Ama? Ay sino ang pinapatungkulan? Yung anak. Ito, ngunit tungkol sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Nang sinasabi ng Ama sa kanyang anak, ang iyong trono, o Diyos, magpakailanman. Kaya po tayo na nagkakaroon ng marami at iba't ibang relihiyon dahil may mga nagtuturo po ng kamalian sa pagkakaunawa. May mga relihiyon na naniniwala si Kristo'y tao lamang at hindi Diyos. Pero sinasabi sa Biblia, maliwanag ko. Kung tingnan mo itong mabuti, babasahin natin 1:30, sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Sa madaling salita, inangkin mismo ni Jesus Christ yun, na siya at ang Ama iisa. Sa Pilipos 2:6, na bagamat siya Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Dito naman sinasabi, at sabi dito sa 1:30, ako at ang Ama iisa. So kung tingnan mo, napakaliwanag po. Kaya po kayo mga kaibigan, sa pagsusubaybay nyo mula ngayong gabi, magsisimula na po tayo na mag-aral ng Biblia. Ito pong mga Biblia ito, itingnan nyo po sa sitas ng inyong Biblia, kung anong bersikulo, kung anong kapitulo, para hindi nyo po sinasabi na ito pong aking pag-aaral sa Biblia, pero ipaliwanag ko po sa inyo na ito po ay mga napulot-pulot ko lang at kantang isip ko lang. Ito po ay hindi po. Ito po ay nagmula mismo sa Biblia. Isinulat po ang Biblia ng mga propeta. Napakaraming pinagsama-sama po ang salita ng Diyos sa isang libro na kung tawagin Biblia. Kaya dito po, para hindi tayo magkakamali, ngayong gabi, ang pinag-uusapan po natin ngayon tayo magsisimula hanggang sa susunod na mga araw. Ngayon po ay magsisimula muna tayo kay Kristo at sa Diyos. So dito tayo sa Hebreo 1:3. So dito mabaliwanag pa, Hebreo 1:3, kung babasahin niyo po ito, sinasabi dito ng Kristo, kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. So meaning to say, kung ano ang anak, ganon din ang Ama. Okay, basahin po natin. Sabi sa Hebreo 1:3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Basahin niyo mabuti Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan salita, o salita na naman, si Kristo salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, sa ilumuklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So dito po ang pinapaliwanag po dito, maliwanag napakaliwanag po Ang sabi dito, maliwanag kapag unawain yung mabuti, para hindi po kayo kailangan po isipin nyo
basahin niyo sa Biblia at pag-unawain niyo mabuti. At kung hindi po niyo maintindihan, pwede po kayo magtanong sa akin. Sapagkat po ako ay nag-aaral ng Biblia dahil ako po ay gusto kong maging isang pastor. Hindi naman po ako nakapag-aral ng pastoral. Pero dahil po sa nagsusuri po ako tungkol sa Biblia, ito po yung mga topic na gusto kong iparating sa inyo. Ngayon, may isang apostol na hindi naniniwala kay Jesus na siya ay nabuhay ng muli, si Felipe. Nung nabuhay muli ang Diyos, nagkakatipon-tipon ang mga apostol. Biglang pumasok si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Nagulat ang lahat sapagkat si Kristo napako sa krus, nilibing, at inaasahan nga nila na mabuhay mga muli. Pero dumating ang time na talagang nabuhay ang Jesus paglipas ng 3 araw. At binisita niya ang kanyang mga apostol. Nung binisita niya ang mga apostol, wala nun si Felipe. Kaya nga nung sinabi ng mga apostol kay Felipe na sinabi niya, dumating ang Panginoon. Sabi ni Felipe, hindi ako naniniwala. Malibang makita ko ang mga butas sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran, saka lang ako maniniwala. Kaya dumating ang pagkakataon na muling nagkatipon-tipon ang mga apostol, ang 12 apostol. Biglang dumating si Jesus at nandoon si Felipe. Sabi ng Panginoon, Felipe, halika. Tingnan mo ang butas ng aking mga kamay. Tingnan mo ang butas sa aking tagiliran. Ipasok mo ang mga kamay. Sabi ni Jesus. Ano ang sinabi ni Felipe? Panginoon ko at Diyos ko. So hindi niya inisip yun. Biglang pumasok sa kanya. Panginoon ko, Diyos ko. Sa madaling salita, nung nakita ni Felipe ang butas sa kamay at nakita yung butas sa tagiliran ng tanda ng kanyang kinamatay sa krus, naniwala si Felipe. Doon naniwala. Sapagkat si Felipe mayroon tong ugali na to see is to believe. Parang gano'n. Pero alam niyo ba na sabi ng Panginoon, mapalad ang mga tao na naniniwala sa akin, ngunit hindi nila ako nakikita. So, ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, na nakikinig sa akin channel, nagsusubaybay sa akin channel dito sa The Healer by Simi Puras. Ang pag-aaral sa Biblia, ito ay dapat binibigyan ng tamang pag-iisip, pagkakaunawa. At dapat, bago tayo maniniwala, sasaliksikin natin sa Biblia yung sinasabi ng nagtuturo, tama ba o hindi? Nagbago ako nung araw, tagal ako nakulong, 6 na taon sa Naga City Jail. Hindi ako naniniwala sa Biblia. Hindi rin ako naniniwala sa mga pastor. Ang tanging pinapaniwalaan ko lamang, nabubuhay ako. Gumagana po ako, kakain ako, mabubuhay ako. Hindi ako mabubuhay kung hindi ako magtatrabaho. Kaya hindi ako naniniwala ganon doon sa Diyos. Pero nung nakulong ako na matagal na panahon sa loob ng kulungan, isang verse sa Biblia ang natatandaan ko. Nakalimutan ko ng ibang verse na binasa ko. Pero isang verse lang sa Biblia ang tinandaan ko na hanggang ngayon naalala ko pa. Naganap yun noong 1983-84 hanggang 86. Tagal,
Hindi ko na matanda kung gaano katagal. Doon na ako. Pero hindi na ako naniniwala na ako'y makakalaya. Dahil walang kamag-anak na tumutulong sa akin. Wala nag-aasikaso ng aking kaso. Pero nung nabasa ko, isa minsan, pumunta ang isang pastor ng born again, si Ma'am Lalim Villapuerte. At may makasama siya. Nasabi niya sa akin na, kapatid, kung ikaw nabibigat na lang sa iyong pasanin, sabi sa Bible, Mateo 11:28. Natatanda ko yun, pero hindi ko lahat tatandaan yung verse. Sabi sa Biblia, sa Mateo 11:28, lahat kayong nabibigatan na sa iyong pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahinga. Nakinig ako doon sa pastor. Parang naniwala. Sabi ko, kung makakalaya ko, maniniwala ko. Kung hindi ako makakalaya, hindi ako maniniwala. Pero dahil nagsikap noon si Ma'am, yung isang pastor na born again ng Word for the Christian Fellowship, balik, paulit-ulit silang balik-balik noon sa City Jail, sa Naga City Jail. Isang araw, sabi ni pastor sa akin, kung ikaw lang, sabi niya, magkakaroon ka lang ng kasinliit ng butil ng mustasang pananampalataya. Sabihin mo sa punong sikumurong malipat ka sa dagat, malilipat nga to. Yun ang sinasabi sa akin. Kasinliit ng butil ng mustasang pananampalataya. May sinabi pa nga sa Biblia eh. Sabi sa Biblia, ano man hingiin mo sa pangalan ko, ibibigay ng Ama ko sa langit. Ang dami sinasabi. Pero bandang huli, nung sinabi sa akin na, brother, naniniwala ka ba na may Diyos? Noon hindi ako naniniwala eh, pero doon sa mga sinasabi nyo, nararamdaman ko may Diyos. Sabi niya sa akin, sige. Sabi niya sa akin, manalangin ka, manampalataya ka, maniwala ka, makakalabas ka. Sabi ko noon, dahil hindi ko pa naman sigurado, sana nga ako makalabas ako. Nang isang araw, pumunta yung polis doon sa, doon sa aming silda. Sa silda test ako noon eh. Sabi sa akin, punayo, mag-hearing tayo. Nung dati-rati, sa loob ng matagal ng panahon, tuwing dadalhin ako doon sa korte, nilalagyan ako ng pusas. May pusas ako. Pero ang pinagtakaan ko nung sinabi sa akin, nagkinabahan ako eh. Tinanong ko bakit hindi ako pinusasan. Kinakabahan ako hanggang sa dumating ako doon sa korte. Pagdating sa korte, nagbasa yung sekretary. May sinalita sila eh. Siyempre, mga attorney yun. Judge, hindi ko alam kung ano sinasabi. Innocent ako dahil hindi man ako nakapag-aral. Pag upo ko doon, hinihintay ko sabihin ng attorney sa akin kung ano sinabi niya. Yes lang ako ng yes. Walang umaasikaso sa kaso ko. Pero alam mo ba, nagulat ako. Sabi niya, Mr. Punayo, ikaw ay makakalaya na ngayon. Alam mo nung sinabi yun, umiyak ako nung umiyak. Payapos ako doon sa pastorang babae. Pero nung pinagyapos ako, umiyak ako, hindi man ako pinansin eh. Umiyak ako nung umiyak. Kasi wala naman ako inasahan makakalaya eh. 2 kaso ko noon eh. Sa baril, tsaka mayroon 2, 3 yun. Kasi matagal na eh. Hanggang ngayon, ilang taon na ngayon, more than 25 years na hanggang ngayon. Ngayon ko lang naalala yun. Eh, di ko gaano matanda kung ano mga kaso. Pero, ang natatandaan ko lang, nung sinabi sa akin doon ng isang pastor ng born again, ng Word for the Christian Fellowship, sabi sa akin, brother, basahin mang
Mateo 11:28 ng Mateo. At sinabi niya, maliwanag na pagkaano maliwanag. Napakagandang sinalita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ng sa iyong pasanin, at kayo bibigyan ng kapay. Alam mo ba, nung lumaya ako, tinulungan ako ng mga pastor ng World for All Christian Fellowship. Hawak ko yung release paper ko, hindi ako naniniwala makakalaya ako. Kasi hindi ko alam ang kaso. Hindi ko alam kung ano mangyari sa buhay. Nung sabi sa akin nung attorney, ayos yung magamit mo, hindi pa rin ako makapaniwala. Nung lumabas ako sa city jail, dahil matagal ako sa lobby, nasanay ako sa madilim na lugar. Nung lumabas ako, isa lang ang sinabi, tumingal ako sa langit. Sabi ko, totoo palang may Diyos. Totoo palang may Diyos. Maniwala ka lang sa Kanya. Pakikinggan ka niya. Kaya mga kaibigan ko, ngayong gabi, magsisimula ko sa aking mission. Magsimula na tayong harapin ang buhay natin Kristiyano. Unti-unti na natin pag-aralan kung ano ang kalalagyan natin sa langit. Sa kapag dumating na ang panahon na nawala na ang mga lupang ito, ang langit, lahat tayo namatay pagdating doon sa ating patutunguhan. Nabasa ko sa Biblia na sobra akong natakot. Bakit ako natakot? Ano sabi sa Biblia? Ang sabi sa Biblia, na hindi ko makalimutan hanggang ngayon nasa isip. Kaya gusto ko mag-Bible study. Gusto ko iparating sa inyong nang nakikinig. Ang tungkol sa sinasabi sa Biblia na dapat natin bigyan ng pansin. Ano yung gusto kong iparating sa inyo? Ang sabi sa Biblia sa Apokalipsis, kapag ang pangalan mo hindi natagpuan sa libro ng buhay, itatapong ka sa dagat-dagatang apoy. Diyos ko, nung nabasa ko yan, iniisip ko. Sabi ko, Panginoon, mabuti na lamang nabasa ko ang verse 9 ng Biblia niyo. May panahon pa para harapin ko na ang pag-ipon ng kayamanan ay hindi dapat ipunin dito sa lupa. Sapagkat ang iniipon sa lupa ay hindi mapadadala sa langit. Dapat natin ipunin ngayon ang kayamanan sa langit. Dahil sinabi ng Panginoon, ako'y aakyat sa maraming tahanan sa aking Ama. Ako'y aakyat at ipaghahanda ko kayo. At kapag nakapaghanda na ako, bababa ako upang makasama kayo. Kaya ngayon, sana mga kaibigan, kapag narinig niyo itong aking pagbabasa ng Biblia, ng mga verse sa Biblia, magsimula na kayo magsisi sa iyong kasalanan. Magsisi na kayo dahil sa Revelation, sa 11, ay sa 13, 17, 18, nakakatakot banggitin yun. Pero ayaw ko muna sabihin. Siguro sa susunod na paglalabas ko muli dito sa aking channel, baka ang pag-usapan naman natin yung tungkol doon sa Revelation 13, 17 hanggang 18. At saka sa susunod, yung tungkol sa Holy Spirit. Dahil hindi natin binanggit dito ang Holy Spirit. So mga kaibigan, marami pong salamat. At bago tayo magtapos, magdadasal muna tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, narito po ako upang isuko ang aking mga kasalanan sa iyo. Tagal ng panahon ako naghihirap. Naranasan ko ang sakripisyo ng aking buhay.
Marami akong naging na marami akong mga anak na natatakot ako ngayon dahil ako matanda na, Panginoon. Bigyan niyo pa ako ng lakas ng loob at tapang upang harapin ko ang aking mga natitirang buhay dito sa mundo nito. Panginoon, alam ko na papakinggan niyo po ako. Naniniwala po ako na pinagmamasdan niyo po ako habang umiyak. Tao sa puso ko po ang paglapit sa iyo. Sapagkat isa po ako magagamit dito sa Quiapo. Hinihiling ko po sa aking dalangin na yung pong naniniwala po sa akin na mga customer ko, na mapagaling ko po ang kanilang makaramdaman. Hinihingi ko po sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, ipagkalumo po ang kagalingan ng aking mga customer. Lalo na pang dalawang magkapatid na may diferensya po sa dito. May breast cancer. Dinadalan ko po siya, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Iparamdam mo po sa kanila sa oras na to na pinagagaling mo siya, Panginoon. Alam ko po, saan man sila nandoon ngayon, mararating mo sila at may hipo mo sila. Lahat po ng mga ginagamot ko po na may makaramdaman na nasa Amerika na may sakit na COVID-19. Si Sir Bimbinido po na may sakit po sa bandang likod, tagiliran, balakang. Yung mga customer ko po may mga sakit po sa arthritis, rheuma. May sakit po na tumatay ng dugo, umiihi po ng dugo, dumudura ng dugo. Panginoon, pagalingin mo po sila. Ikaw lang po ang tanging inaasahan ko. Alam ko po na sa mundong ito, tanging kayo lamang po ang inaasahan ko. Ikaw ang Diyos Ama sa langit at ang banal na Espiritu. Hipuin niyo po ako sa oras na ito. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala na gawa sa araw at gabi. Patnubayan niyo po ang aking asawa at mga anak at mga apo ko, mga manugang. Dinadalangin ko po, Panginoon, na lahat ng customer ko, lahat ng nakikinig sa akin at makakabasa po, makikinig dito sa aking channel, dito sa The Healer by Sinipuras. Ipinagpipray ko kayo lahat na mabago ng ating buhay, na magbalik loob tayo sa ating Panginoon at muli natin bigyan ng panahon ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, ang tanging pangalan lang ni Jesus ang makakapagligtas sa atin. Ako ang buhay, ang katotohanan, sabi ng Panginoon. Ako ang daan, sabi niya. Kaya kung makikinig tayo sa Kanya at siyang paniniwala natin, siya ang liwanag ng sanlibutan. Walang makakarating sa maliban sa pangalang Panginoon sa Kristo. Kaya Panginoon Jesus, tinadalahin ko po, sana po sa oras na to, basbasan niyo po ang pagsimula ko po ng pagbasa ng mga Bible verses sa Biblia sa aking channel sa The Healer by Sinipuras. Hinihiling ko po, Panginoon, natanggapin mo ako sa iyong puso at isipan. Gawin mo pong makapangyarihan ang aking mga bibig, ang aking isip. Gawin mo pang mga matalino pagdating sa Biblia. Sapagkat magsisimula na po ako, naharapin po ang aking misyon. Gusto ko po na may dalangin ang lahat ng taong nagkakasala at makakalimot na sa iyo, Panginoon. Maraming abala ngayon, Panginoon. Lalo-lalo po ang karamdaman ngayon, COVID-19 na to, yung pandemic na to, yung virus na to. Panginoon, alam ko po na ito'y nakatakda sa sanlibutan ito na maganap. Marami na pong nagaganap dito sa mundong ito na ganitong klaseng pagkakataon. Ng karamdaman, tagutom, paglindol, pag-ira ng mga bansa sa laban sa mga bansa.
pagbaha, napakarami na pong namamatay ng tao at nagdatingan na po ang mga sign ng yung pagbabalik dito sa mundong ito ng Panginoon. Kaya dinadala niyo po ng Panginoon yung mga tao nakakalimot na sa iyo. Yung mga tao na hindi naniniwala sa iyo. Na pinaniniwag ang ordinaryong tao ka lamang, Panginoon Hesus. Ako po, Panginoon, narito sa iyong harapan. Nagpapasalamat po ako sa iyo. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita na ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon. Naniniwala ko sa iyong kapangyarihan sa oras na ito. Dinadalangin ko rin po sa mga oras po na ito, ang mga tao pong nasa loob ng kulungan, ang mga tao pong nakahiga sa tabi-tabi yan sa kalsada, yung mga taong nag-aaway-away ngayon, yung mga tao pong nasa ospital ngayon na hindi alam kung gagawin, yung mga tao pong may sakit na walang mga pira magagastos, yung namumroblema po sa mga bisyo, sa mga problema po nila sa kanilang karamdaman na hindi alam kung sinong lalapitan. Panginoon, dinadalahin ko po silang lahat. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagsisimula ng aking Bible na ito, gabi-gabi, tuwing ganitong oras. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Mga kaibigan, sana po'y subaybay niyo gabi-gabi itong gagawin ko pag-Bible study. Marami pong salamat at nawa po'y subaybay niyo po ang aking channel, ang The Healer by Simi Porras. Sana po'y subscribe niyo naman po ako. Pinito niyang click, subscribe niyo po ako para updated po kayo tuwing magba-Bible study po. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen.